Good morning! Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat at welcome po sa Botlaya. Dito po yan sa kabaka mo sa Facebook natin. Huwag mong kalimutan, i-like, i-share at mag-subscribe. Meron din po tayo sa Facebook at saka Instagram. Sa TikTok, meron din po tayo kinakalat natin para ipangalap natin, i-distribute ng mas mabuti, mas maraming social media accounts. Ayan. At syempre, pag ninilayan natin, Mateo 20, talata 20 hanggang 28. Pero bago yan, tayo manalangin muna at hingin ang pagpapala ng ating banal na Espiritu Santo mula sa Diyos. Sa ngalan naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, muli po ang isang mapagpalang umaga po ay pagkaloob sa aming lahat na narito at handang makinig sa iyo at magsalita para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga nagdaang araw. Patnubay at gabay ay yung mga pagpapala ng divine intervention, yung mga maliliit na bagay na medyo delikado pero naliligtas kami nang hindi namin nalalaman. Maraming salamat sa mga provision, mga bagay na ibinibigay mo sa amin bilang mga incentive at mga perks sa buhay na ito, Panginoon. Maraming salamat sa pamilya, sa buhay, sa pagkakataon na makilala ka, makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin namin na patuloy kami makapaglingkod at maging palalo sa aming mounting kaalaman patungkol sa iyong salita at pagpapala ay wag namin ipagyabang at ipagmalaki, malapay i-share namin to na may kababaang loob. Samahan mo ako sa aking pag-broadcast ngayon pamamagitan ng grasya ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. And there the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan ang ating pambungad na panalangin. So, punta tayo. Mateo 20 hanggang 28. Ito po yung kwento, na mag-iina, si Salome, na kapatid ng ating kapatid ng mahal na inang Maria, na nanay ng Bisaya, ni Kristo. At siya lumapit isang araw, maaari dahil sa udyok na rin, o sa sobrang karangalan, sa ginagawa ng kanyang mga anak bilang paglilingkod ni Santiago, nakasiwang. At hinilig niya kay Jesus, sabi niya, kailangan kitang makausap, mag-one-on-one nga tayo, sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus, ano yun? Ano yung pag-uusapan natin? Gusto ko sanang hiligin sa iyo na ilagay mo sa kanan at sa kaliwa itong dalawang anak ko, si Santiago at si James. Sabi niya, talaga ba? Sabi niya, kaya ba nilang batahin o yung kaya ba nilang magsakripisyo katulad ng gagawin ko? Napakabilis ng tugon. At sinabi niya, opo, kaya daw nila. At yun naman ay alam ni Kristo. Alam naman niya na kaya talaga at maging mangyayari nga yun. Ang kapalaran ng dalawa sa kanilang buhay ay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero sabi ni Jesus, hindi para sa akin. Hindi para ako ang magdesisyon niya. Ang kanan at kaliwang upuan sa akin, sa aking tabi, ay nasa pamamahala ng Ama. May mga napili na dyan, pinipili para dyan, at hindi ako ang magdidesisyon, sabi niya. So parang sinasabi ng ating Panginoon kasi ngayon, kasi siyempre nga naman, pag si Jesus nakaluklok na sa kanan at kaliwa, yan na yung isa sa pinakamalakas na order ng tower sa langit. Parang ganyan, ang Ama, ang Anak, dalawa sa kanan ni Jesus. Sapagkat si Jesus ay nasa kanan na ng Ama, di ba? So parang overpowering yun. So parang ang sinasabi ng ating Panginoon siguro ngayon, yung pagiging mababang loob. Sinabi niya, ang mga tao sa mundong ating ginagalaw ngayon, sabi niya, ang mga makapangyarihan, ay pinadadama at ini-impose ang kanilang kapangyarihan sa kanilang nasasakupan. Sila ang hari nito, sila ang matitigas. Sila ang hindi mababali ang utos. Parang ganyan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Pero sabi niya, hindi sa langit. Kabaliktaran doon. Ang sinong gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. At kung sinong gustong maging lingkod ay dapat maging alipin. Parang wow, nadoon sad-sad. Parang hindi sinasabi ng Panginoon sa atin. Na kung minsan, yung ating paglilingkod, dumarating doon sa panahon na marahil pag nasusunog na, burn out na sa paglilingkod, kung ano-anong kaisipan yung pumapasok. Kasi nga, parang gustong maging dakila siya, gustong dakilain siya,
gustong purihin siya. No? Sa mga community lang, ganyan eh. Gusto ng mga tao dyan, ng mga namumuno, na lagi silang tinutanghayan bilang nasa pedestal. No? Hindi naman lahat. Pero may mga ganun. Kaya nagkakagulo din eh. No? Sa mga komunidad, sa mga lay religious community, sa simbahan, di ba? May ganyanan ding iringan, ano? Kung sino mas mataas, kung sino mas dakilang lingkod, kung sino ang mas magaling na lingkod, ano? At sinasabi ng Panginoon, hindi ganun ang batas sa kalangitan, ano? Kung gusto mo maging hari-harian, o maging hari, ano? Doon ka sa mababang pwesto. Remember, yung paghuhugas ng mga paa ng mga apostoles bago sa bitayan. Ginawa niya yun para ipakita ang kababaang loob at ang tunay na paglilingkod. Siguro ang hamon sa atin sa araw na ito ay huwag natin masyadong taglayin. Alam natin, alam mo sa sarili mo, na tunay at totoo ka naglilingkod. No? Yung iyong trustworthy ka, sabi nga, no, sa paglilingkod mo, pinakikinabangan ka. Pero hindi mo to kailanman dapat sabihin o isumbat sa ating Panginoon at ganoon din sa iyong mga kasamahan o yung mga kasama mo, mga kapatiran. Ano? Ang sinasabi ng Panginoon ngayon ay kababaang loob. Kababaang loob. Ang kilalanin siya. Remember, sinabi ng Panginoon, ang kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko sa harap ng Ama. Ang kumilala at hindi kumilala sa akin ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama. So, ibig sabihin ng Panginoon, nakikita niya, ilaw ng ating puso, kung ano yung paglilingkod natin, kung sino tayo bilang lingkod, kung paano tayo naglilingkod. Simulan natin yan sa ating mag-asawahan. Sa ating mag-asawa. Paano ba natin pinatatakbo ang isang buhay sa loob ng isang bahay? Ito ba yung loob ng bahay o loob ng tahanan? Pag sinabi mo bahay, struktura lang yan. Pag sinabi mo tahanan, may mga tao dyan. Gumagalaw, kumikilos, at may mga emosyon dyan. May mga pangyayari dyan, no? Na dapat pinag-uusapan. Dahil kung minsan, ay nagkakaroon ng kaguluhan. No? Paano ka patakbo bilang tatay? Paano ka patakbo bilang nanay? Ikaw ba ay nagiging submissive sa asawa mo? No? O ikaw ang pinakamaingay sa loob ng bahay, no? Ikaw na babae, ikaw ang pinakatalakera, which is yun naman ang usual na nangyayari. Pero dapat nakikita natin yun. Imagine, pagka naglingkod tayo, di ba? Ako nababanggit ko madalas to kahit saan. Pagka ginawa mo na ayon sa iyong puso, no? Ang lahat ng ginagawa mo, maliit man yan ang malaki, ay pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Sa pamilya, no? Pag ikaw ay nag-ayos ng bahay, nagluluto, lilinis, lahat, no? Ay naglilingkod ka sa Panginoon kung ito'y taos. Ganon din naman, ano? Sa ating komunidad, sa ating kapatiran, ano? Sa kapatiran, ang kagandahan nito, no? Wala ditong presidente ng kumpanya, wala ditong messenger o janitor. Lahat pantay-pantay ang pagkakita. At lahat ay pinaglilingkod. Lalo na yung gustong maglingkod. No? Kasi parang napaka-humbling, no? Yung dito, alam nila na ikaw ay isang CEO o chairman o presidente ng isang business, no? O isang kumpanya. At ikaw ay nandoon. At namamahagi ng pandesal pag break time, no? Pag kami mga seminar. And so forth and so on. Sa simbahan, ganun din. Philanthropo ka, pero na present ka. Nandoon ka pag tinatalakay kung ano yung dapat gawin at pag-unlad ng pananampalataya, no? Ng sambayanan, ano? Kung ano yung marapat at na matuwid na ginagawa. No? Tinatanggap din natin yung mga payo sa atin. Hindi ko mo tayo ay mataas ang rango kung saang parte ng ating buhay o lugar ng ating buhay, ay hindi na tayo nakikinig. No? Nakikinig pa rin tayo. Nagiging obedient tayo sa pamantayan at panuntunan, no? Na sinasabi sa ating komunidad ayon, no? Sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos. So, ang sinasabi siguro, simple lang ang Panginoon. Kung saan kang isumbat, no? Siguro hindi niya naman diretso si Salome, no? Tita! Tita niya yan. Huwag ganun. Parang pabayaan mo o bigyan ng laya ang Panginoon sa mga ganitong bagay ng pagpili, no? Siya naman na nakakalam yan eh. Remember yung decision niya doon sa, yung kasama niya nakapako sa krus, yung dalawa. Binubuli siya ng isa, di ba? Sabi niya, ligtas mo yung sarili mo, anak ka ng Diyos eh, di ba Diyos ka? Ligtas mo yung sarili mo, iligtas mo rin kami. O nagalit yung isa, yung nakapako, sabi niya, uy, tumigil ka nga, ano? Tayo nandito na parusahan dahil sa ating ginawa. Itong taong ito na parusahan, no? Dahil sa pagmamalaganap ng mabuting balita ng Diyos, at pagtulong sa mga tao. Parang ganyan ang tema. Eh.
Kaya sabi niya kay Jesus, Jesus, huwag mo kalimutan pagdating mo o sa paghahari mo, sa iyong kaharian. Sabi ni Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian. Yung decision, ganun kabilis. No? Dahil hindi yung dinikta. Yun ay pinanalangin na may kababaang loob. Diba? Ganun din siguro ang gusto natin Panginoon sa atin. Sa pagpapatakbo natin ng kumpanya, kung tayo may mga tauhan, kung saan man yan, pribado o gobyerno, may kailangan yung application ng humility, obedience, ay nakikita. So, tayo din bilang mga matataas ang tungkulin, may mga bossing pa rin tayo, di ba? Kailangan pinakikita natin sa ating mga tao yung pagpapakababang loob at yung pagsunod. Mahirap magpasunod kung hindi ikaw mismo ay hindi sumusunod. Kaya na sinasabi, maraming what and what if dito sa ating paglilingkod. Ang sinabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon, let go and let God. Pabayaan natin kumilos ang kamay ng Diyos. Sapagkat siguro naman, sinasabi niya, ang magbigay ng isang basong tubig sa aking mga alagad, apostoles, ay magkakamit ng siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Nasa banal na kasulatan yan. So kung tayo naglilingkod sa Diyos, pwede natin asahan yun. Pero ganun pa man, patuloy pa rin tayong gumawa ng kanyang sinasabi, ng ating naririnig, at ng kanyang halimbawa. Para tayo makapamuhay ng maayos. Dito sa mundong magulo, ang daming gulo dito, ang daming tukso, ang daming challenges, ang daming pagsubok, no? So, kailangan maging matatag tayo. Yung pagkapit sa ating pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok na yan, ay makikita sa atin, no? Sa pamamagitan ng pagkiling at paghawa, no? Sa ating pananampalataya. What is it? No? Faith is the substance what you're hoping for. No? Yung inaasahan mo dahil sa pag-asa o sa iyong hope, no? And it is the evidence of things not seen. Hindi mo makikita ito. Dumarating ito. Ibinibigay ito ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay panatilihin ang komunikasyon sa Kanya at huwag magsawa sa paglilingkod. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po. Thank you sa biyaya, sa pagkakataong binibigay mo sa amin, at pagkakataong maghayag ng mabuting balita, tumulong sa aming kapwa, maglingkod sa aming kapwa, magbigay sa aming kapwa. Samahan mo kami, Panginoon, sapagkat hindi madaling gawin ito sa sinasabi naming hirap ng buhay ngayon. Eh parang mahirap magbigay. Ang gusto lang namin ay kumuha. At ang masama pa nito minsan, hindi maganda, ay gusto namin kami tanghalin. No, purihin lagi. So, Panginoon, tinataas namin, sinusuko namin ng bandera, ng kapalaluan at pagmamalabis. Nanaway lagi namin maunawaan ay paalala sa amin na wala kami magagawa kung di ka namin kasama. Sa pamamagitan ng iyong mga aral, mga turo, at mga ginawa, ay magkaroon kami ng pamantayan at na magiging daan patungo sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon, at patawarin mo kami sa mga kasalanang hindi namin sinasadya o kasalanang sinadya dahil sa aming pagiging tao. Samahan mo kami at patawarin, linisin sa mga kasalanan ito. At sa tuwina, para maging karapat-dapat na maglingkod at magsalita para yun sa paghahari, pagmamahal at pagiging dakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng lahat ng propeta, ng anghel, at lahat, pati ang Inang Maria, ni San Jose, at lahat ng naghahayag ng mabuting balita mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Huwag kalimutan, like and share. Bye-bye. God bless.